Pagtitinda sa palengke ang kinabubuhay ni Nicole at ng kanyang anak na si Marco. Single mom siya, ngunit ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya para mabuhay ng maayos ang anak niya. Hindi nakilala ni Marco kahit kailan ang ama nito dahil hindi din naman niya naikwento sa anak niya ang tungkol sa ama nito dahil ayaw niya nang mapag-usapan pa ang mga nakaraan na nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Sakit na hindi niya kailanman makakalimutan. Tama na silang dalawa lang mag-inang magkatuwang sa buhay. 8 taon na si Marco at masasabi ni Nicole na matalino talaga ang anak niya pagdating sa pag-aaral at maging sa lahat ng bagay. Bata pa ito pero nakakagamit na ng mga technology na mahirap para sa ilan na matutunan. Kaya naman nang humiling ng computer ang anak niya noong 6 na taon ito, ay binilahan niya kahit pangahirap at kapos din sila. Basta ang mahalaga naman sa kanya ay makitang masaya ang anak niya. Noon ay madalas talaga na magtanong si Marco tungkol sa ama nito. Naawa naman siya dahil sa tingin niya, naghahanap na ito ng kalinga ng isang ama. Kaya sinubukan niya noon na tumanggap ng manliligaw. Akala niya magiging maayos ang lahat. Ngunit nang sagutin niya ang lalaki, ay nag-iba na ang ugali at pakikitungo ni Marco sa kanya. Mabait naman si Henry, ang lalaking naging nobyo niya. Hindi naman talaga niya mahal si Henry dahil tinanggap niya lang ito sa buhay nila para kay Marco. Akala kasi niya magiging ayos kay Marco ang lahat. Ngunit iba pala dahil hindi na ito naging active sa school. Natuto na rin ang anak niya na magbulakbol at magsugal sa lansangan. Bagay na hindi ikinatuwa ni Nicole sa kanyang anak. Kaya kinausap niya ito ng masinsinan at tinanong kung bakit ito nagkakaganon. Ang tanging sagot lang nito sa kanya, ayaw nito kay Henry. Pilit na tinanggap ni Nicole ang desisyon na iyon ni Marco. Kaya kahit nahihirapan siyang makipaghiwalay kay Henry dahil mabait at talagang walang maipintas sa lalaki, hiniwalayan na lang niya ito at hindi kalaunan, naging kaibigan na lang niya. Ngayon ay may asawa na si Henry at ninang pa si Nicole sa baby ng mga ito. Tumanggap muli si Nicole ng manliligaw dahil inisip niya na baka may hinahanap na father figure si Marco. Ngunit laking pagtataka ni Nicole nang wala talagang nagustuhan si Marco sa mga nanligaw sa kanya. Mula noon, hindi na talaga siya tumanggap ng lalaki sa buhay niya dahil sa kagustuhan ni Marco. Binabanggit lamang nito sa kanya ng madalas ay gusto nitong makapiling man lang ang tunay nitong ama. Bagay na kailanman hindi maibibigay ni Nicole kay Marco. Oh, narito na pala ang anak kong pogi. Hiyaw ni Nicole nang bumungad sa kanya sa bukana ng kusina ang anak niyang si Marco na galing sa school. Wala na ang bag na palagi nitong sukbit sa balikat. Siguro'y inilapag nito sa sala. Tinakbo siya ng yakap ng anak niya. Ganito palagi si Marco. Napakalambing at mabait. Pinugpog siya ng halik ni Marco na madalas nitong gawin sa kanya. Ma, taas po ng grade ko sa quiz namin kanina. 1 to 20 po tapos 18 yung score ko. Ako pa yung mataas sa lahat. Tuwang-tuwa at bibong pagbibida nito kay Nicole. Ginulo naman ni Nicole ang buhok ng anak pagkatapos ay hinapit niya ito palapit. Ikinulong niya ang kamay sa pisngi ng anak niya. Talaga? Wow, the best talaga tong anak ko kahit kailan eh. Manang-mana sa mami. Tinitigan ni Nicole ang kulay abong mata ni Marco. Kakaiba ang anak niya sa lahat ng bata sa kanilang lugar dahil napakagwapo ng anak niya at ang kutis napakakinis sa sobrang kaputian. Hindi nga nito nakuha ang Pilipinang kulay ni Nicole. Maging sa mata ay kakaiba si Marco dahil kung minsan nagiging golden brown ang mata ni Marco at madalas naman ay abo. Hindi naman na magtataka si Nicole dahil sa ama nito nakuha ang lahat ng itsura ng anak niya. Wala talagang nakuha sa kanya kahit na ano. Tanging dugot laman lang talaga ang nakuha nito sa kanya. Hinagkan niya sa noo ang anak pagkatapos ay inaya sa mesa para makapagmeryenda. Ginawa niya ng pineapple juice si Marco dahil iyon ang paborito nito. Nagluto din siya ng bread roll na paborito nito. Ang palaman na ginawa niya ay ham at hotdog na may kasamang cheese. Makita pa lang siyang masaya ang anak niya. Kahit silang dalawa lang ay napakaluwag na sa dibdib ni Nicole. Hindi naman na nila kailangan ng kahit na sinong lalaki sa kanilang buhay. Diyos ko po, Rude. Ano ba naman yan, Nicole, ma friend? Hindi mo man lang ako inayang kumain dito. Grabe ka talaga sa beauty ko. Nabulabog sila sa matinis na boses na iyon ni Helga. Ang kaibigang bakla ni Nicole.
Kauuwi lang ni Helga galing sa palengke. Si Helga ang may-ari ng bahay na tinutuluyan nila ni Marco. At ito din ang may-ari ng gulayan sa palengke na pinagtatrabahuhan ni Nicole. Diyos ko, bruha ka! Wala ka kanina. Kasi naman ang aga mong umuwi. Ayan tuloy, hindi mo nakita yung customer natin kanina na napaka-pogi at may abong mga mata. Alam mo, kahawig nga ni Marco yun Baka bumalik yun bukas kasi sabi ko sa kanya, kakulay ng mata niya si Marco. Ayun, excited naman si Foggy na bumalik bukas. Kaya wag kang uuwi ng maaga bukas dahil sasabunutan talaga kita. Malay mo yun na pala yung forever mo. Foreigner naman siya pero ang talas magtagalog. Pero dahil Diyos ko, ang gwapo tapos ang hot, tapos ang macho talaga. Hay, napakayami niya. Halos marindi si Nicole sa ingay ng boses ni Helga. Nagkukwento lang naman ito pero akala mo, inaway na siya sa sobrang lakas ng volume ng bibig nito. Hindi na talaga masanay-sanay si Nicole kahit kailan na ang ingay ng kanyang kaibigan. Pero sa totoo lang, kumabog ang dibdib ni Nicole. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Lalo na, nang banggitin nito na kakulay ng mata ni Marco ang namiling customer kanina. Hindi niya alam pero bigla na lang talagang kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Kahit mismo si Helga na kaibigan ni Nicole, hindi alam ang totoong nangyari sa kanya noon. Hindi rin ito alam kung sino ang ama ni Marco dahil pilit niyang itinago ang lahat sa kahit na kanino. Ang totoo niyan, taga-probinsya talaga si Nicole. Napadpad siya sa Maynila para magtrabaho kasama ang tiyahin niyang si Nelia. Kasambahay ang tiya Nelia niya sa mansyon ng mga De Castillo. Kaya naman noong nangailangan ng isa pang kasambahay sa loob ng mansyon, hindi na nagdalawang isip pa ang tiya niya na siya ay kunin dahil mahirap din naman daw na maghanap pa ng ibang tao ngayon na mapagkakatiwalaan. Since that day na makatungtong siya sa mansyon, ay nahumaling na kaagad ang dalawang magkapatid na De Castillo. Pareho itong nagkagusto kay Nicole. Hindi alam ni Nicole na habang tumatagal, nagkakagusto ang magkapatid na Castillo sa kanya. Ngunit tutol ang ina ng mga ito, si Doña Serafina. Hindi nito gusto ang isang hamak na katulong para sa kanyang mga anak. Binalaan siya nito na wag magkagusto sa mga anak nito, kundi ay aalisin siya nito sa trabaho. Ngunit labis talaga ang pagkagusto ni Ardex kay Nicole, kaya sinuyo niya ito. Ngunit mailap talaga si Nicole, kaya hindi niya pinansin ang kahit na sino sa magkapatid upang makaiwas na rin sa gulo. Pero isang gabi, nilinlang ni Ardex si Nicole. Pinaamoy niya ito ng coliform na nasa panyo at isinagawa ang plano. Noon pa man, nagtapat na ito kay Nicole na mahal niya ito at handang bitiwan ng lahat para kay Nicole. Kahit patutol ang buong mundo, gagawin niya ang lahat, makuha lang si Nicole. Pero hindi pumayag si Nicole dahil binalaan siya ni Doña Serafina na manganganib ang buong pamilya niya sa probinsya kapag hindi niya sinunod ang Doña. Wala siya magawa kahit paalam niya noon sa sarili niya na mahal na rin niya si Ardex. Ngunit hindi niya nakayanan ng lahat, lalo pat nalaman niyang nagdadalang tao siya. Kaya kahit labag sa loob niya, binalak niyang umalis ng mansyon. Pero bago siya makaalis, kinaladkad na siya ng Donya palabas ng mansyon. Nalaman nito ang lahat, ang pagbubuntis niya. Ngunit hindi niya alam kung sino ang traidor na nagsabi dito. Tinakot siya nito na kung hindi niya ipalalaglag ang bata, papatayin nito ang kanyang pamilya. Hinagis nito ang pera sa katawan niya na bumagsak sa kalsada, kung saan ay hilam sa luha na nakaupo siya dahil sa marahas na pagkakaladkad noon ni Doña Serafina. Makapit ang bata kaya hindi siya nakunan. Malaki ang pasasalamat niya dahil nakayanan niyang nangyaring dagok sa kanyang buhay noon. Hindi niya kinuha ang pera na binigay ni Doña dahil hindi niya kayang tanggapin ang pang-aalipusta nito sa kanya. Hindi niya kayang ibaba ang sarili para lang sa pera at pinatunayan niya noon na kaya niyang buhayin ang batang nasa sinapupunan niya ng mag-isa lamang. Dahil wala siyang kakilala noon sa Manila, ay nagpagala-gala siya. Umupa siya ng isang silid na napakamura lamang. Tiniis talaga niya ang sarili para lang mabuhay ng mag-isa. Hanggang sa nag-apply siya sa kahit saan. Ngunit hindi kaagad siya natanggap. Hindi niya alam kung bakit hindi siya matanggap. Pero may mabait na baklang nagbigay sa kanya ng trabaho.
Tinulungan kasi niya ito noong mga panahon na ninakawan ito. Sakto na palapit sa kanyang magnanakaw, kaya ubod lakas niyang pinatumba ang lalaki. Babae siya ngunit marunong siyang makipaglaban dahil laki lang din siya sa daan. Halos lalaki din kasi ang mga tropa niya noon sa probinsya, kaya marunong siyang lumaban. Bilang ganti, binigyan siya ni Helga ng pera na hindi niya tinanggap at sinabing gusto niya ng trabaho. Sakto namang may tindahan ng gulay si Helga sa palengke. Tinanggap siya nito at simula noon, naging malapit na sila at naging magkaibigang tunay. Nang lumipat siya sa bahay ni Helga, tinanggap siya nito at doon din niya ipinagtapat na 5 buwan na siyang buntis. Nagulat ito't nagtanong, ngunit hindi niya sinabi ang lahat dito. Sinabi lang niya na umalis siya at nagpakalayo. Ilang taon na rin mula nang mangyari yun at hanggang ngayon, sariwa pa rin kay Nicole ang mga alaalang yun ang nakalipas. Tulala ka na naman dyan, friend. Pukaw ni Helga sa malalim na iniisip ni Nicole. Nasa pwesto na sila at nagtitinda. Katanghali ang tapat at napakainit. Hindi na magkamayaw si Helga, nakakapaypay sa sarili. May kaputian si Helga at masasabi naman ni Nicole na maganda rin ang kanyang kaibigan. Pero lagi itong sawi sa pag-ibig dahil pineperahan lang naman ito ng mga lalaking nakikilala nito. Ilang beses na nga rin siya nitong hinanapan ng magiging nobyo. Ngunit ayaw talaga ng puso ni Nicole. Hindi pa talaga siya handa para doon. At isa pa, hindi rin papayag si Marco na magkaroon siya ng kabiyak. Ay friend, look oh, palapit na dito yung foreigner na sinasabi ko sa yung kamukha ng mata ni Marco. So pogi talaga niya. Tili ni Helga habang sinusundan ng tingin ng lalaking nasa malayo. Agad na nag-angat ng ulo si Nicole upang malaman ang sinasabi ni Helga. Ganun na lang ang takot na rumihistro sa mukha ni Nicole nang makita niya si Calex, ang nakababatang kapatid ni Ardex na nagkagusto rin sa kanya noon. Natataranta siyang tumayo para makaalis sa kanilang pwesto. Hindi pa siya handang makausap ang kahit na sino sa mga De Castillo. Hoy, gaga ka, saan ka naman pupunta my friend? Ay na si Pogi oh, ipakikilala kita kaya wag ka munang umalis dyan, loka ka. Mabilis na hinawakan siya ni Helga para pigilan. Lalo siyang nataranta at kinabahan. Pwede ba friend? Mamaya na tayo mag-usap, naiihina ako. Hindi niya na napigilan ang sigawan ito dahil nauubusan na siya ng oras. Dahil maya-maya lang, naroon na si Calex. Natuod si Helga na parang nagtataka at nagulat sa kanyang inakto, kaya hindi niya pinalampas yun. At umalis na ng pwesto bago siya abutan ni Calex. Sinilip muna niya si Calex bago tuluyang nilisan ng pwesto. 1 linggo na yung lumipas, Nicole Villaran. Wala ka pa rin bang ikukwento sa akin kung bakit madalas mong iwasan yung pogi na customer ko? Inirapan siya ni Helga. Hinimas ni Nicole ang braso niya nang umihip ang malakas na hangin. Nasa pangalawang baitang sila ng bahay ni Helga sa mismong kwarto ni Marco. Sinundan siya ni Helga para kausapin dahil umiiwas siya palagi sa kaibigan. Ano? Hindi ka kikibo? Nang walang makuhang sagot sa kanya, lumapit na ito. Kasi huminga ng malalim si Nicole bago ikinuwento ang lahat-lahat kay Helga. Hindi na siya naglihim sa kaibigan dahil ayaw niya nang itago pa ang mga nakalipas na nakaraan sa kanyang buhay. Lahat-lahat, inumpisahan niyang sabihin kay Helga. Siguro naman kapag sinabi niya na dito, titigilan na siya nito sa pangungulit sa kanya. Grabe naman niyang si Rafi na yan. Nasaan ba yan ha? Jujombagin ko ang mukha niyan talaga eh. Aba, may pera lang siya pero kung usapang ugali, wala siyang kabaitan sa katawan. At talaga yung mga anak niyang yan, yung Ardex na yan, hindi ka man lang ba ipinaglaban nung kinaladkad ka paalis? Hay, stress ang beauty ko so much. Umirap na naman ito sa ere. Nanginginig na tinapos niya ang kwento. Wala siya noon dahil pinapunta siya ni Doña Serafina sa ibang bansa. Sagot niya na nangangatal pa rin sa takot. So plano talaga ng Serafina na yan na patalsikin ka sa mansyon nila? Inis na sabi ni Helga. Tumango siya bilang sagot. Lumambot ang mukha ni Helga pagkatapos ay lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko alam na may ganito ka palang pinagdadaanan na problema, friend. Sorry kung minsan na-stress ka sa beauty ko. Natawa siya sa sinabi ni Helga. Kahit kailan talaga, puro kalokohan ito. Kaya nagustuhan din niya si Helga dahil kay humor naman niya ito.
Kung minsan nga lang seryoso siya, dahil na rin siguro sa mga napagdaanan niya. Inayos ni Nicole ang blouse niyang kulay puti dahil medyo nagulo yun nang bumaba siya sa jeep. Papunta siya ngayon sa school nila Marco dahil may meeting daw ang kanyang mga magulang. Noon pa man, hindi na siya pumalya sa tuwing pinapatawag ang mga magulang ng mga bata dahil ayaw niyang iparamdam kay Marco na iisa lang ang magulang nito. Ginagawa din niya ang parte ng isang ama upang mapatunayan at maiparamdam sa anak niya na buo pa rin sila kahit silang dalawa lang ang magkasama sa buhay. Nakapantalon siyang denim pants na hapit sa kanyang katawan. Kaya kahit sabihin pang may anak na siya, hindi rin maipagkakaila na marami pa rin talagang napapatingin sa kanya kapag nadadaanan niya. Simple lang din kasi ang ganda ni Nicole. Maamo ang kanyang muka, hindi tulad ng ibang babae na may pagkamatapang ang muka. Iba siya dahil kung titignan mo siya, napakaamo nito at malaanghel. Maging ang boses niya, hindi makabasag pinggan. Pero kung sa labanan naman, may ibubuga din siya kahit laking kalsada rin siya noon. Kasama ang ilan sa mga kabataang lalaki noon sa kanilang lugar. Kinuha niya ang panali ng buhok niyang hanggang dibdib ang haba sa loob ng shoulder bag niya. Diretsong-diretso ang buhok niyang kulay itim na natural. Ni hindi niya pa yun napapagalaw kahit kailan dahil hindi na siya nag-a-access sa mga ganoong bagay. Since pinag-aaral din niya ang anak niya. Nilalakad na lang niya ang kalsada papasok ng eskwelahan. Malayo pa naman ng kaunti pero kaya pa naman niyang lakarin at exercise na din yun. Napatigil siya sa tapat ng restaurant nang may mahagip ang kanyang mga mata. Malakas ang kabog ng dibdib niya nang humarap sa pwesto niya ang lalaking namataan niya sa loob ng restaurant. Agad na inilakad niya ang dalawang paa upang makalayo kaagad sa lugar na yun. Mali siya. Dapat hindi na lang siya naglakad. Mabilis ang tibok ng puso niya na nilisan ang lugar. Ngunit napasinghap siya nang may malakas at matigas na kamay ang pumigil sa kanya para makaalis. Kinaladkad siya nito papasok sa eskinita na nasa gilid lang din nila. Isinandal siya nito sa pader na ngayon ay nakakulong na siya sa bisig nito. Ang dalawang kamay nito nakalapat sa pader sa pagitan ng gilid ni Nicole kaya wala siyang takas. Pilit kumawala si Nicole pero nanlalambot siya at parang nawawalan siya ng lakas dahil sa uri ng mga matang kulay abo na nakatitig ngayon sa kanya. Pilit pinipigilan ni Nicole ang sari-saring emosyon sa kanyang mata. Ayaw niyang magpa-apekto sa harapan ni Ardex at hindi niya gustong malaman ito ang nasa loob niya. I miss you. Baritono, ngunit ramdam ni Nicole ang pangungulila sa binata. Napapikit si Nicole at pilit na pinatatag ang sarili. Hindi niya hayaang magkaroon na naman sila ng ugnayan ni Ardex. Bitiwan mo ko, mariin niyang sambit. Namumula ang mga mata ni Ardex na parang pinipigilan ng mga emosyon. Please, bumalik ka na sa akin. Nakikiusap nitong Saad. Kinalas niya ang kamay nito na nakaharang sa kanyang gilid. Ginamit niya ang buong lakas para makawala dito. At nagtagumpay naman siya dahil nabigla si Ardex sa ginawa niya. Noon kasi ay hindi niya kailanman pinakita sa mga ito na malakas siya at kayang patumbahin ng kahit na sino. Kaya ang tingin sa kanya ng ilan, mahina at walang kaalaman. Bagay na hindi nila alam ay iba si Nicole sa mga babaeng pangkaraniwan lamang. Wala nang dapat na balikan. Walang tayo at walang namagitan sa atin. Layuan mo na ako dahil nabubuhay na ako ngayon na wala ka sa buhay ko. Yun lang ang sinabi niyang huli bago niya tinalikuran si Ardex. Rinig niyang paulit-ulit na tinatawag nito ang pangalan niya, pero hindi niya na ito nilingon. Pagkalabas niya ng eskinita, ay may narinig siyang babae na tinatawag ang pangalan ni Ardex. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng babae. Mukhang mayaman ito at maganda ang katawan. Ganoong mga babae ang gusto ni Doña Serafina para sa anak nito. Yung tipong mayaman at may binatbat sa buhay. At wala siya ng mga bagay na gusto ni Doña Serafina. Pagtalikod niya, kaagad niyang pinunasan ng luhang pumatak sa kanyang mga mata. Mama, bakit po namumutla yung mata mo? May nangyari po ba, Mama? Inosenteng tanong ni Marco nang salubungin siya nito sa pinto ng classroom nito. Ano kasi anak, sa hangin. Na-expose kasi yung mata ni Mama sa biyahe kaya namula. Halika na, baka magsimula na yung meeting. Palusot niya, tsaka inakay ang anak sa loob ng silid-aralan nito.
Sabado at walang pasok si Marco. Nasa loob lang ito ng kwarto nila maghapon. Kaya nagtaka si Nicole dahil madalas kasi ay lumalabas ang anak niya para sumama sa mga kalaro nito. Pero ngayon ay hindi man lang lumabas at talagang maghapon na nagkulong. Ang ipinagtataka pa ni Nicole sa anak niya ay sa tuwing papasok siya, nadaratnan niya si Marco na mabilis nililigpit ang mga papel na nakakalat sa ibabaw ng kanilang kama. Maging ang computer nito, pinapatay agad ni Marco kapag pumapasok siya. Kaya hindi maiwasan ni Nicole na magtaka sa inaasal ng anak niya. Hindi niya ipinahalata na may namumuong hinala sa kanyang isipan dahil ayaw naman niyang mag-iba ang pakikitungo ng anak niya sa kanya. 8 taon na si Marco at pwede na ring magkaroon ng paghanga sa babae. Pero napakabata nito para doon, kaya talagang hindi mapakali si Nicole. Kahit pa nga nasa palengke siya at nagtatrabaho, ay laman ng isip niya si Marco. Malapit lang kasi sa palengke ang bahay nila Nicole, kaya pwedeng lakarin. Iniiwan niya si Marco sa bahay tuwing Sabado at Linggo. At kung minsan, pumupunta si Marco sa pwesto nila para siya ay bisitahin. Kaya nga nagtataka siya noong tanghali na hindi man lang pumunta si Marco sa pwesto. Kaya siya na lang ang umuwi at nagpaalam kay Helga na titignan niya saglit ang anak niya. Friend, tawag pansin niya kay Helga nang matapos niyang ilagay sa supot ang broccoli at sibuyas na binili ng suki nila. Yes, how can I do for you, my friend? Sagot nito na itinigil ang pagsiselfone. Sanay na si Nicole sa mga ganoong salita ni Helga. Tipikal na luka-luka ang baklita niyang kaibigan. May napapansin ka ba sa inaanak mo? Para kasing iba yung kinikilos niya ngayon. Ha? Wala naman ah. He's totally alright. Tumaas pa ang boses nito at bumalik ulit sa panonood ng cellphone. Iiling-iling na lang na hindi na kumibo si Nicole. Lingid sa kaalaman ni Nicole ay gumagawa na ng hakbang si Marco. Dahil matalinong bata ito, ay nagawa nito na magsaliksik ng mga impormasyon tungkol sa kanyang ama. Nakita niya kasi noon sa isang dyaryo ang lalaking kahawig niya. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya interesado noon sa sinasabi ng kaklase niyang naging tropa na rin niya. Tinawag nito ang pansin niya nang mga sandaling nakaupo sila noon sa bench. Hindi gaya ng ibang bata si Marco. Kapag nasa bahay, makulit at bibo ito. Malambing din siya sa kanyang ina. Pero kapag nasa loob ng paaralan, nag-iiba si Marco. Nagiging snubber, cold at madalang magsalita. Kapag kaharap lamang niya ang mama niya, doon lang siya nagiging makulit at madaldal. Iisa lang din ang naging kaibigan niya na si Troy. Mataba si Troy at laging nabubuli. Pero noong naging kaibigan niya na ito, hindi na ito kailanman nabuli dahil takot ang mga kaklase nito kay Marco. Mataas din ang mga grades ni Marco at palaging nangunguna sa listahan ng may mga awards. Bilib din ng mga teachers niya sa kanya dahil alam ng mga ito na walang ama ang bata. Ngunit kahit na ganoon, nagagawa nitong maging maayos ang lahat at maimintain ang pag-aaral. Noon ay nabuli din si Marco, pero dahil hindi basta-bastang bata ito, umatras ang mga nagtangkang bulihin ito. Mga titig pa lang ni Marco, pinangingilagan na ng mga kaklase niya. Sinabi noon sa kanya ni Troy na kahawig niya raw ang lalaking nasa dyaryo. Doon nakuha ni Marco ang mga impormasyon at yun din ang umpisa ng pagsasaliksik niya tungkol sa lalaking nasa picture. Ardexon Imperial de Castillo ang pangalan na nakasaad sa dyaryo. Ni-research niya yon sa computer na binili ng kanyang mama. Akala niya noon walang mangyayari sa gagawin niya. Pero hindi rin nagtagal, lumabas pa unti-unti ang kanyang mga hinala. Ngayon ay hinahanap niya at inaalam ang mga lugar na madalas puntahan ni Ardexon Imperial de Castillo. Bilyonaryo ito, gwapo, at talagang kilala sa buong mundo, lalo na sa mga negosyante. Nalaman din ni Marco na walang asawa si Ardex. Pero may haka-haka na mayroon itong anak at asawa na pilit lamang daw itinatago nito. Yun ang gustong alamin ni Marco. Gusto din niyang makaharap ang kanyang ama. At kung magkaharap man sila at itanggi nito na hindi siya nito anak, pwede nitong ipa-DNA test sila. Tutal ay mayaman naman ang lalaki. Ngunit bago gawin ni Marco yun, kailangan muna niya ng mas maraming impormasyon. Ayaw niyang sa huli, mali pala ang hinala niya bilang anak nito. Pinakatitigan niya ang abong mga mata ni Ardex.
Nararamdaman ni Marco sa sarili niya na ito talaga ang ama niya. Alam mo ba Marco, yung kaibigan ng mama ko ay dati raw na nakapagtrabaho sa mga De Castillo. Ang kwento nun kay mama, sikat talaga ang mga yon. Kaso nga lang daw, masungit yung Doña Serafina. Yun daw yung asawa at nagmamay-ari ng mga De Castillo Corporation. Yung mga business yata yun. Tapos, may isa daw na katulong ang nagkagusto sa amo nila. Yung anak nung Doña Serafina, nagkaroon ng affair. Tas nagalit daw yung amo ng kaibigan ni mama. Kaya ayun, pinalayas yung katulong na nagkagusto doon sa Ardexon na panganay na anak ni Doña Serafina. Ang sabi pa nung kaibigan ng mama ko, kawawa daw yung babaeng katulong na pinalayas kasi daw buntis yun. Tapos mula daw nun hindi na nakita yung babae. Ang hula nung kaibigan ni mama, pinapatay daw ni Doña Serafina. Bulong sa kanya ni Troy. Hindi agad nakakibo si Marco ng mga sandaling yun. Iniisip kasi pinagtatagpi-tagpi niya ang mga kwento ni Troy. Kung totoo nga na ama talaga niya si Ardexon Imperial de Castillo, baka hindi rin siya matanggap ni Doña Serafina bilang apo sa labas. Grabe no, ganun ba talaga kapag mayaman? Kawawa naman yung katulong na pinalayas, buntis pa naman. At kung totoo nga yung haka-haka na pinapatay nung Doña Serafina yung katulong, kawawa naman. Bubulong-bulong na sabi ni Troy sa tabi niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sambit ng pari, pagkatapos ay nagsilabasan na ang lahat ng nasa loob ng simbahan. Mabilis na hinawakan ni Nicole ang munting kamay ni Marco at sinama niya ito palabas ng simbahan. Ipinagdarasal niya na sana sa araw-araw na magdaan, maging maayos ang pamumuhay nilang mag-ina. Hindi na sana bumalik sa dati na puro sakit at hirap ang dinanas niya. Lalo na noong nasa mansyon pa siya ng mga De Castillo, kung saan lahat ng galaw niya ay kalkulado. Kasabwat din kasi ang iba pang mga katulong doon. Hula nga ni Nicole ay isa sa mga katulong ang nagsabi sa Donya na buntis siya. Baka si Mary Rose na dati ay kasama niya sa iisang silid noon sa mansyon. Baka ito ang nagsabi dahil doon niya ginawa sa CR ang pregnancy test. Pero wala na yun dahil matagal naman na noong nangyari yun at wala na siyang magagawa pa dahil marami na ang nagbago. Nakipagsiksikan siya sa mga taong palabas din ng simbahan pero hindi niya inaasahang masasagi niya ang babaeng nakita niyang kasama ni Ardex noong mga oras na nag-uusap sila sa eskinita. Kinabahan agad siya dahil baka kasama na naman ito si Ardex. Hindi naman siya nakilala ng babae at humingi sila ng paumanhin sa isa't isa dahil nagkabanggaan sila. Nilagpasan niya na ito para makaalis sa lugar na iyon. Naninikip ang dibdib niya at hindi siya mapalagay sa isiping magkasama sina Ardex at ang babaeng iyon. Hindi pwedeng makita siya ni Ardex, lalo pat kasama niya ngayon si Marco. Kung makikita ni Ardex si Marco, iisipin agad nitong anak nito si Marco dahil magkamukang magkamukha talaga ang dalawa. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Nagpaalam saglit si Marco na gagamit lang ito ng palikuran, kaya hinintay na lang niya ito sa may hindi kalayo ang bench. Mabilis na tinakbo ni Marco ang kabilang kalsada habang nakatingin ang mama niya. Kailangan niyang mahabol ang kanina pa niyang pinagmamasdang lalaki sa labas. Maliliit ang bias niya, kaya pinursigi talaga niyang makaabot sa lalaki bago pa ito makarating sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse. Manong, sandali! Para pigilan itong makaalis ng tuluyan ay sigaw niya. Huminto naman ang lalaki, ngunit nakakunot ang noon itong nagtataka sa kanyang presensya. Sino ka tanong kailangan mo? Malalim ang boses na sabi ni Ardex kay Marco. Ngunit natigilan si Ardex sa nakikitang itsura ng bata na nasa harapan niya ngayon. Maputi at makinis ang bata. Matangkad din ito na sa tingin niya ay edad 10 o 11. Ang buhok nito'y may bahid ng kulay mais na para bang may lahi. Pero ang mas pinakatitigan niya sa bata ay ang malalim na uri ng kulay abong mata nito. Para siyang nananalamin ng mga oras na iyon. Hindi niya malaman pero parang may something sa bata na hindi niya matukoy kung ano. Kitang-kita ni Ardex ang malalim na paghinga ng bata bago muling magsalita sa tanong niya dito. Manong, kilala po kita. Napalunok si Marco dahil sa paghingal dahil tinakbo niya ng mabilis ang agwat nila para lang ito ay maabutan. Pumaling ang ulo ni Ardex bago sinulyapan ang rilong pambisig dahil siguradong hinihintay na siya ni Lydia. What is it, iho? Tanong niya na may pagmamadali.
Hindi niya naman kasi alam kung bakit babigla na lang siyang hinarang ng bata. Dex, come on, alis na tayo. Sinuliya pa ni Ardex si Lydia na nasa malayong bahagi ng parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Malayo ang dalaga kaya parang mahina ang dating ng sinabi nito. Pero kahit ganoon pa man, narinig iyon ni Ardex. Binaling niya muli ang mga mata sa batang nasa harapan niya. Manong, anak niyo po ko, ikaw ang papa ko. Lakas loob na sambit ni Marco. Kita niya ang pagkunot noon ng lalaki. Tumaas din ang sulok ng labi nito na tila nakarinig ng biro mula sa kanya. Are you kidding me, kid? Wala akong anak dahil wala naman akong asawa. Natatawang sambit ni Ardex, ngunit sa loob-loob niya, kinabahan siya at parang gusto niyang malaman pa ang bawat detalye sa mismong bibig ng bata. Ngunit tinawag na siya ni Lydia na nakalapit na pala sa kanila. Totoo ang sinasabi ko, ikaw ang papa ko. Kung ayaw mong maging papa ko, pues wag ka nang magpapakita sa amin ni mama kahit kailan. Mariing salita ni Marco bago tinalikuran na may galit sa mga mata. Wait kid, habol niya sa bata. Dex, anong nangyayari? Halika na, umalis na tayo. Naiinip na sabi ni Lydia, ngunit hindi iyon pinansin ni Ardex. Kunin mo po to, di ba mayaman ka? Ipa-DNA test mo yan para makasiguro ka na anak mo talaga ako. Sige, babay na, hinahanap na ako ni mama. Kulat parang wala lang na iniabot ni Marco ang hibla ng ilan sa buhok niya, tsaka umalis na. Naguguluhan man at marami pang katanungan sa isip ni Ardex. Hindi niya na iyon nasabi sa bata dahil mabilis ang hakbang nito na tumakbo sa kung saan. Handa na sana siyang sundan ng bata para makilala kung sino ang babaeng sinasabi nitong mama nito. Ngunit isang mainit na palad ang pumigil sa kanya sa ambang pagsunod sa bata. Hey Dex, what happened? Nag-aalalang tanong ni Lydia. Wala, let's go. Tinalikuran na siya ni Ardex at nauna na sa paglapit sa kotse. Ibinulsa ni Ardex ang ilang hibla ng buhok na ibinigay ng batang iyon sa kanya kanina. Habang nagmamaneho, wala sa sarili si Ardex dahil lumilipad ang isip niya sa kung saan-saan. Hindi man lang niya nalaman ang pangalan ng bata bago ito umalis. Habang si Lydia naman, panakanakang napapasulyap kay Ardex na tahimik lang na nagmamaneho. Ni hindi man lang ito magpaliwanag kung anong nangyari kanina o kahit sulyapan siya, hindi nito magawa. Boyfriend niya si Ardex dahil pinagkasundo sila ng mami nito sa tita Serafina. Kaya kahit pa napaka-cold ni Ardex sa kanya, pinipilit pa rin niya ang sarili na magustuhan ito. Ang pangako ni tita Serafina sa kanya ay kapag nag-edad na si Ardex ng 33, may kakasal na sila sa lalong madaling panahon. Hindi naman talaga siya niligawan ni Ardex dahil hindi siya nito gusto. Pero dahil sa kagustuhan ng ina nito, sinunod nito ang sinabi ni tita Serafina. Napakitunguhan siya ng maayos. Ngunit may parte kay Lydia na nasasaktan siya sa pagiging malamig ni Ardex sa kanya. Back to normal na naman ang mga lumipas na araw para kay Nicole. Ngayon ay nasa palengke siya para magtrabahong muli. Dahil Lunes ay maraming mamimili at dagsaan ng tao sa palengke. Hindi niya inaasahang sa mga oras na yon, nakaharap sa kanya si Calexto, ang nakababatang kapatid ni Ardexon. Isa ito noon sa nagkagusto sa kanya ng palihim, ngunit natuklasan niya dahil binalaan siya ni Doña Serafina na lumayo sa mga anak nito kahit na wala naman talaga siyang ideya noon sa nangyayari. Dahil hindi naman niya alam na may gusto pala sa kanya ang magkapatid na De Castillo. Kahit kinakabahan at hindi mapakali, hindi niya pinagtuunan ng pansin si Calex. Pinagbentahan niya ang ibang mamimili at hinayaan niya si Helga na ito ang magbenta at mag-entertain sa binata. Namamalengke ako every third day. Sagot nito sa mahinahong boses. Bakit wala na ba kayong kasambahay para gawin yun? Hindi mapigilan na magsungit ni Nicole. Wala, ako lang mag-isa. Sagot nito na nagpakunot sa noo ni Nicole. Anong ibig mong sabihin? Alam ni Nicole na hindi na dapat niya alamin ang bagay na iyon. Pero may isang parte sa kanya na gustong malaman ng lahat. Umalis na kami sa bahay ni Mami. Ako at si Kuya Ardex. Mag-isa na lang ako ngayon na nakatira malapit lang din dito. Nagsawa na ako sa pagbubunga nga ni Mami lagi. Pinipilit niya kasi kami ni Kuya na mag-asawa na. Nang kasing yaman namin. Hindi ko yun gusto. Dahil mahirap na babae lang ang mahal ko kaya lumayas ako. Nailang bigla si Nicole,
at hindi nakasagot. Don't worry, Nick. Hindi naman ikaw yung babaeng tinutukoy ko. Chantal ang pangalan niya at nag-aaral pa siya sa college. Hinihintay ko nga siya. Sana may pag-asa ako sa kanya. Alam mo na, siya kasi yung gusto kong mapangasawa. Dagdag pa ni Calix. Doon nakahinga ng maayos si Nicole. Napangiti na rin siya dahil sa sinabi ni Calix. Tuloy ay parang naging komportable siya bigla. Mama, natigilan si Nicole nang marinig ang boses na iyon ni Marco. Hindi niya gustong malaman ni Calix na nagkaanak siya. Anak mo? May kunot sa noong tanong ni Calix. Hindi agad siya nakakibo dahil nakalapit na si Marco sa kanya. Humalik ito sa pisngi niya at yumakap ng mahigpit. Parang ilang taon na lang ay maaabutan na siya nito. Dahil matangkad si Marco, bagay na naman na din ito sa ama. Ma, nakakita po ko ng bulaklak sa daan, yung tanim ni Aling Marta. Humingi ako mama, kaya binigyan po niya ako. Heto po mama, mahal na mahal kita mama. Bulong ni Marco sa kanya, ngunit dalawang pares ng mata ang nakatingin sa kanila at alam ni Nicole na narinig iyon ni Calix. Salamat nak, kumain ka ba bago ka pumunta dito? Baling niya kay Marco nang pumwesto na ito sa madalas nitong inuupuan at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Tumango-tango na ito at hindi na siya inistorbo. So, may dapat ba akong malaman? Wika ni Calix. Mahabang kwento, Kyle. Sagot niya lang at pilit iniiwasan ang mga mata nito. Nick, kaya ko makinig kahit paabutin tayo ng bukas. Pamimilit nito kaya wala na siyang nagawa pat inaya na lang niya ito kung saan para hindi marinig ni Marco ang kanilang pag-uusapan. Dinala siya ni Calix sa isang restaurant. Sinabi niya rito na wag na lang, ngunit mapilit si Calix at nag-offer ito na sagot nito ang kanilang order. Alam mo, kahit naman umalis na ako sa poder ni Mami, mayaman pa rin ako. In fact, ay may minana ako kay Daddy. Last year lang, nawala si Daddy sa sakit sa puso. Inatakit at hindi na naagapan. Malaki din ang minana ko sa kanya. At hindi ako mamumulubi kaya wag kang mag-alala. Parang normal lang at walang problema na sabi ni Calix sa kanya. Napailing-iling na lang siya bago umpisahan ng sasabihin. Sana this time, mapagkatiwalaan niya si Calix. Nagbunga ang pagmamahalan namin noon ni Ardex. Parang may bara sa lalamunan niya habang binibigkas ang mga iyon. I knew it. Kamukhang kamukha ko siya. Yung anak niyo. Kaya una pa lang na-gets ko na anak niyo siya. Baliwalang sabi ni Calix. Noon ko pa nakikita ang anak mo. At doon ko rin napagmasdan na kakaiba talaga ang batang yun. Kamukhang kamukha talaga siya ni Kuya Ardex. Pero bakit hindi mo sinabi kay Kuya? Hindi ba niya alam? Hindi niya alam. Pinalayas ako noon ng mami ninyo at binantaang wag magpapakita pa ulit sa inyong magkapatid. Nagulat si Calix sa kanyang sinabi. Nagawa talaga ni mami yun? Sa bagay, ako nga itinakwil rin niya at pinipilit sa babaeng hindi ko naman gusto. Pero kung malalaman to ni Kuya Ardex, sigurado akong gagawa siya ng paraan para makapiling kayo. May pag-asang namuo sa puso ni Nicole, ngunit napakalayo ng agwat nilang dalawa ni Ardex. Siguradong tutol pa rin si Doña Serafina para sa kanilang dalawa. Kamusta ang kuya mo? Naisatinig niya kahit na hindi na sana niya gustong sabihin. Ayun, sunod-sunuran kay Mami. Tinatakot kasi siya ni Mami na magpapakamatay kapag nawala si Kuya sa kanya. Dahil wala na din naman daw ako sa buhay niya. Kaya si Kuya na lang ang natitirang pamilya ni Mami. Pero sobrang lalungkot si Kuya nung mga panahong nawala ka. Akala niya pagbalik namin galing States, maaabutan ka pa niya pero sinabi ni Mami na sumama ka sa ibang lalaki. Hindi kami naniwala ni Kuya dahil hindi ganong klase ng babae ang pagkakakilala namin sa'yo. Mahal ka ni Kuya Nick. Sana sabihin mo sa kanyang totoo. Ipaglalaban ka niya kung sasabihin mo ang lahat. At alam ko naman na mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Mahabang paliwanag ni Calix sa kanya bago dumating ang kanilang order. Walang kibuan na kumain na lang sila ng matiwasay. 2 linggo na ang nakalipas nang mapag-usapan ni Nicole at Calix ang tungkol sa nakaraan. Sa tuwing mamamalengke si Calix sa kanilang pwesto, lagi itong may dalang pasalubong sa pamangkin nitong si Marco. Hindi mo na sinabi ni Nicole kay Marco ang tungkol sa tiyuhin nitong si Calix dahil siguradong magtataka at maguguluhan ito. Isa pa'y magtatanong ito ng mga bagay na hindi niya pa kayang sagutin ngayon.
Hapon at uuwi na sila ni Marco. Kasasara lang ng pwesto nila. O siya, ma friend, gora na ako sa jowa ko. Huwag mo na akong hintayin ha. Mga 11 na ako makakauwi. Babush! Hinagka nito sa noo ang inaanak bago ito umalis. Nawiwili na naman si Helga sa bago nitong jowa. Pinaaalalahanan niya na naman ito, pero bahala na ito kung susundin siya. Mag-iingat ka, bili niya dito at pinandilatan. Tatawa-tawa naman itong siya'y tinalikuran. Mama, palagi na lang po wala sa bahay si Ninang Helga. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ay nagtanong si Marco. Panandalian niyang sinulyapan ito bago ibalik sa daan ng tingin. Dahil nagtatambay yun sa kung saan, hayaan mo na yung ninang mo, yun lang naman yung libangan niya eh. Sagot niya sa anak habang hinihimas ang ulo nito. Napatabi siya sa gilid ng may humintong kotse sa harap nila. Bumaba doon ang taong hindi niya inaasahang makikita. Malaki na pala ang apo ko. Hindi mo pala dinispatcha, Nicole. Matigas talaga ang ulo mo. Di ba sinabi ko na sayong ilaglag mo yan noon? Gusto mo talagang maghabol ang anak ko sayo? Kaya pinalaki mo yan at gagamiting alas para makuha ang anak ko? Nanlilisik ang mga mata ng matanda. Maputi ito, ngunit kulubot na ang balat at kitang-kita na talaga ang katandaan. Mabagal na rin itong kumilos na may hawak na tungkod. Inilagay niya si Marco sa likod niya para protektahan. Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Galit siya. Galit siya dahil sa mga ginawa nito noon sa kanya. Pero ngayon ay hindi na siya magpapaapi sa matanda. At kung talagang kailangang lumaban, lalabanan niya ito wag lang masaktan ng anak niya. Napapahinto na ang ilan sa mga dumadaan sa kalsada at napapatingin sa gawin nila. Ngunit walang pakailamang matanda. Malandi ka na. Mukha ka pang pera. Mariing sabi nito bago siya pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Nandidiri itong nakatingin sa kanya. Wala talagang ipinagbago si Serafina. Kahit ilang taon nang nakalipas. Ikaw naman, mayaman ka nga. Pero mapanlait at mapangmata naman ng mga taong sa tingin mo'y kayang-kaya mo. Edukada ka nga, pero asal hayop ka pa rin. Mababa ka pa rin kahit na may pera ka. Dahil kayang-kaya mong paikuti ng mga tao sa palad mo. Kaya ibahin mo ko. Dahil kahit kailan, hindi ako yuyuko sa'yo at hihingi ng pera mo. Matapang at puno ng galit na sambit ni Nicole dito. Nagulat si Serafina sa inasal at sinabi ni Nicole sa kanya. Hindi kasi niya akalaing sasagot ito sa kanya ng mga ganoon. Dahil kilala niya ito bilang mahinang babae. Very impressive ah. Marunong ka na ring sumagot at magmatapang sa harap ko. Hindi mo ko madadaan sa ganyan babae. Mahina ka pa rin at walang silbi. Hindi ka nababagay sa anak ko. At kahit kailan, hindi tatanggapin ni Ardex ang anak mo. Alam mo kung bakit? Nakangising sabi nito sa kanya. Tiningnan lang niya ito at hindi na kumibo. Tumawa ito ng nakakaloko bago ito muling nagpatuloy sa sinasabi. Dahil kinamumuhian ka niya. Akala kasi niya may lalaki ka. Kaya kung sasabihin mo man sa kanya na anak niya ang batang yan, hindi ka niya paniniwalaan dahil iisipin niyang ginagamit mo lang siya. Muli na naman itong tumawa na para bang nasisiraan ng bait. Talaga? Kung sabihin ko sa iyo na hanggang ngayon, naghahabol pa rin na parang aso ang anak mo sa akin. Wala kang kaalam-alam no? Hindi mo alam na mahal pa rin ako ng anak mo. At sigurado ko na sa mga susunod na araw o buwan, babalik siya sa akin at babawiin kami ng anak niya. At kapag dumating ang araw na yun, sisiguruhin ko sa'yo si Rafina. Sisiguruhin kong mawawalan ka ng anak. Tumawa si Nicole gaya ng ginawa ni si Rafina kanina. Kitang-kita niya kung paano magbago ang itsura nito dahil sa kanyang sinabi. Alam niyang naaapektuhan ng matanda dahil namutla ito. Hindi lang maamin ng matanda, ngunit alam nito sa sarili nitong mahal pa rin siya ng anak nitong si Ardex. Hindi alam ni Nicole kung bakit ba niya nasabi ang mga iyon. Siguro dahil gusto niyang makapaghiganti sa masasakit na salitang sinabi nito kanina. Hindi niya maiwasang manlambot dahil sa nangyari. Mabuti na lang at humawak si Marco sa kamay niya. Na tila ba pinapagaan nito ang mga nararamdaman niya. Kahit naman wala siyang kasiguraduhan sa mga sinabi niyang babalik si Ardex sa kanya, sinabi na lang niya yun para magalit si Serafina at lalo itong mainis. Effective naman dahil umalis ito kaagad at bago yun, sinamaan siya nito ng tingin nang inisihan niya lamang.
Kahit papaano ay alam na ni Serafina na hindi siya basta-bastang babae na kaya nitong kayang-kayanin. Hindi na siya papayag ulit na alipustahin ito. Lahat ng mga sasabihin at gagawin nito sa kanya, ibabalik niya sa mahaderang matanda. Walang kahit na sino ang makakapanakit muli sa kanila ni Marco. Ipinapangako ni Nicole sa kanyang sarili. Sumisibol ang munting galit sa dibdib ni Marco dahil lahat ng napag-usapan ng mama niya at ng ina ng papa niya ay narinig niya. Hindi siya ordinaryong bata lang para hindi maintindihan ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Ipinapangako niyang kukunin sila ng papa niya at magiging buo sila. At kapag nangyari yun, magiging masaya na sila ng kanyang mama. Niyakap niya ng mahigpit ang bewang ng mama niya dahil naramdaman niya ang panlalambot nito. Idagdag pa na nanginginig ang katawan nito dala ng nangyari kanina. Mama, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Marco. Oo naman anak. Kalimutan mo na yung mga nangyari kanina, okay? Wala lang yun. Nakangiting utos nito na hindi kayang sundin ni Marco dahil hindi niya na makakalimutan pa ang sinabi ng masamang ugali ng kanyang lola. Hindi niya ituturing na lola ang matandang babae na bumastos sa kanyang mama. Rinig na rinig niya kanina na sinabi nitong malandi at mukhang pera ang mama niya, na alam ni Marcong hindi naman totoo. Kilala niya ang mama niya. Napakabait na ina at maalaga. Nakapaghain na si Nicole ng hapunan sa mesa, ngunit natutulala pa rin siya hanggang sa mga oras na iyon. Hindi pa rin niya makalimutan ang mukha ni Doña Serafina na galit sa kanya at sinabihan pa siya nito na mukhang pera at malandi. Gusto niyang ipaglaban ng sarili, pero paano ba niya maipapamukha dito na mali ang iniisip nito sa kanya? Tsaka bakit ba niya itatama pa ang iniisip nito tungkol sa kanya? Dapat ngay wala na lang siyang pakailam sa matanda dahil wala naman na siyang komunikasyon sa mga De Castillo. Sa lalim ng iniisip niya, ay katok mula sa pinto ang pumukaw sa kanyang iniisip. Hindi niya na malayang kanina pa pala may kumakatok sa pinto. Hay naku Helga, ang aga mo yata ngayon. Malakas na sabi niya habang palapit sa pinto. Ngunit natigilan siya nang mapagtantong hindi kakatok si Helga dahil may sarili itong susi ng bahay. Kung ganun, sino ang kumakatok? Sinulyapan niya ang wall clock sa pader na nasa bandang itaas ng sofa set. 7:00 pa lang naman ng gabi, kaya sino kaya itong bisita niya? Binuksan na lamang niya ang pinto para malaman ang nasa labas nun. Pero nanlaki ang mata ni Nicole nang makilala ang taong nakatayo sa harap ng pinto, si Ardex. Para siyang naitulos ng bumungad sa kanya ay ang lalaking matagal niya nang tinatakasan. Good evening. Kamusta kayo ng anak natin? Napamaang si Nicole at nakangangang hindi agad siya nakakibo dito. Hinapit nito bigla ang bewang niya pagkatapos ay hinatak siya nito papasok. Nagawa pa nitong isarado ang pinto gamit ang paa nitong may sapatos na Nike kulay puti. Naka-t-shirt itong kulay asul na hapit sa katawan nitong macho. Lumaki ang katawan ni Ardex sa nagdaang panahon. Akala ni Nicole, hindi niya na malalapitan pa ng ganito kalapit si Ardex. Pero ngayon ay malapit na malapit ang katawan nila na konting galaw na lamang magdadampi na ang kanilang mga labi. Nabigla ba kita mahal ko? Nakataas ang sulok ng labi nito. Bakit nandito ka? Pinilit ni Nicole na maging tuwid ang salita. Kahit pa sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaya naman naririnig na niya ang malakas na kabog ng dibdib ni Ardex. Binibisita ang magina ko. Namiss ko kayong dalawa. Matagal na panahon ding hindi ko kayo nakita. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Hinawi ng dulo ng daliri nito ang buhok niyang nakaharang sa mukha niya. Naiilang siya sa mariing titig ni Ardex sa kanya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na may anak sila. Sa bagay sa yaman nito, madali na lang dito na malaman ng lahat. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Ano bang sinasabi mo, Ardex? Tigilan mo na kami. Umalis ka na dahil wala kang mapapala sa amin. Sigurado kung magagalit sa iyo ang nanay mo kapag nalaman niyang nakipagkita ka sa akin. Mariin niyang sabi dito, ngunit parang baliwala lang kay Ardex ang kanyang mga sinabi. Ano namang magagawa niya kung kukunin ko na ang babaeng pinakamamahal ko at hinintay ng matagal na panahon? Mas masaya nga lang ngayon kasi may little Ardex na tayo. Nasaan ba ang anak natin? Gusto ko siyang makita.
Dagdag pa nito na parang hindi man lang natatakot sa ina nito. Natulos na lang siya sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Ardex. Ngayon na lang ulit niya narinig dito na mahal siya nito. Ilang taon na rin ang lumipas na hindi niya iyon narinig kahit kailan. Ano bang sinasabi mo ha? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi nga tayo pwede at kahit kailan hindi tayo magiging pwede. Hindi niya na mapigilan ang sarili na maging emosyonal. Sino bang nagsabi sa'yo na hindi tayo pwede? Nag-igtingan ng mga palad at bagang ni Ardex. Kitang-kita ni Nicole kung paano magalit ang mga ugat nito sa katawan. Si Doña Serafina. Binantaan niya ako noon at pinalaya sa mansyon niyo. Dahil nalaman niyang buntis ako at dinadala ko ang anak mo. Kaya makinig ka sa akin, Ardex. Utang na loob. Huwag mo na kaming pahirapan ng anak mo. Lubayan mo na kami. Dahil walang magandang maidudulot itong paglalapit natin. Nakikiusap niyang sabi dito, ngunit walang nagbago sa emosyon ni Ardex. Lumapit ito sa kanya at siniil siya ng halik. Nabigla siya't hindi nakapag-react dito. Pero napanganga siya nang ipasok nito ang isang kamay sa bagay na iyon sa kanya. I miss you, mahal. I love you. Rinig niyang bulong nito sa kabila niyang tenga. Para na siyang papanawan ng ulirat dahil sa nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Patuloy lamang si Ardex sa pagpapaligaya sa kanya na hindi niya namamalayang sinasabayan na rin pala niya ito sa gusto nito. Aalisin na sana ni Ardex ang damit ni Nicole nang matigil sila dahil sa maliit na boses na iyon ni Marco. Mama, Papa, ano pong ginagawa niyo? May pagtatakang nakakunot ang noo ni Marco na nakamasid sa dalawang gumagawa ng milagro. Buong lakas na itinulak ni Nicole si Ardex, ngunit hindi man lang ito natinag ng kaunti sa kinatatayuan nito. Inayos ni Nicole ang sarili niya dahil nakatingin sa kanila si Marco. Baka kung anong isipin ng anak nila sa kanilang dalawa. Natigilan si Nicole nang mapagtanto ang sinabi ni Marco. Tinawag nitong Papa si Ardex. Paano nalaman ng anak ko ang ama niya? Bulong ng isip ni Nicole. Hi son, kamusta ka? Meron ako regalo sa'yo. Sandali at kukunin ko lang. Tumalikod si Ardex sandali para kunin ang sinasabi nitong pasalubong. Napapikit si Nicole dahil sa kahihiyan. Muntik na silang makita ni Marco sa kalagayan na dapat ay hindi nito makita. Here's for you, my son. At syempre meron din ng mami mo. Dahil mahal na mahal ko itong babae na to. Nag-iisa lang sa puso ko. Hirit ni Ardex na ikinairap lang ni Nicole. Ngunit sa loob-loob niya, kinikilig naman siya. Natawa si Marco sa nakikitang saya sa mata ng mga magulang niya. Ngayon lang kasi niya nakita ang lihim ng ngiti na yun ng kanyang mama. Alam niyang masaya ito at mahal pa nito ang papa niya. Iniabot ni Ardex ang bungkus ng pulang rosas kay Nicole kasama ang maraming tsokolate. Inilabas ni Marco ang cellphone ng mama niya para palihim na kunan ng litrato ang mga magulang. Napapangiti na lang si Marco habang pinipindot ang shot ng cellphone. Mula ng gabing yun, napapadalas na ang pagbisita ni Ardex sa kanilang bahay. Nalaman na rin ni Helga at na-meet na nito si Ardex. Kinikilig pa nga itong inaasar siya dahil kunwari pa daw siyang nagpapakipot kahit mahal naman daw niya at kinilig siya kay Ardex. Hindi rin nawawalan ng chocolates at bulaklak si Ardex. Pati na rin kay Marco ay palagi itong may dala. Isang araw, niyaya siya nitong magbanding silang tatlo. Hindi siya pumayag pero makulit ang anak nila. Kinulit siya nito ng kinulit hanggang sa siya ay pumayag. Ang akala niyang simpleng banding lang ay hindi pala. Dahil dinala lang naman sila ni Ardex sa Tagaytay. Nag-rent si Ardex ng hotel para sa 3 araw na paglalagi nila doon. Hindi siya prepared dahil hindi naman sinabi ni Ardex na dadayo pala sila sa ibang lugar para lang masabi yung banding na iyon. Sinamaan niya ng tingin si Ardex dahil kanina pa talaga sila nagtatalo sa biyahe. Nakatulog na nga si Marco sa biyahe habang kandong niya. Binuhat na lang ito ni Ardex na hindi naman nagising sa pagkakatulog. Sabi mo magbabanding lang tayo. Inis na pilit niyang hininaan ng tono para hindi magising si Marco. 2 silid ang kinuha ni Ardex. Gusto pa nga nito ay isa lang ang kunin, pero hindi talaga pumayag si Nicole. Yes, magbabanding tayong 3 dito sa Tagaytay. Ano bang ikinagagalit mo, mahal? Nasa sala sila't humakbang si Ardex palapit sa kanya. Stop! Huwag kang lalapit! Pigil niya dito. Kitang-kita niya ang pilyong ngiti sa labi nito. Let's enjoy this beautiful place together, okay? Huwag ka na magalit.
Dahil sigurado namang matutuwa ang anak natin paggising niya. Pwede pa siyang makapag-swimming sa dagat. Saad nito at tuluyan nang nakalapit sa kanya. Pumaikot ang mga palad nito sa bewang niya at dinama ang kurba noon. Oo na, pwede ba? Lumayo ka muna sa akin. Naaalibadbaran ako sa'yo. Inirapan niya muli ito at nagkunwaring galit. Pero sa totoo lang, kinakabahan na siya dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Isa pa'y ayaw niyang magkalapit sila dahil mabilis siyang bumibigay dito kapag nadarama niya na ang mainit na haplos ni Ardex. Bakit maganda pa rin ang katawan mo kahit na nagluwal ka ng bata? Naiinis tuloy ako kapag nakikita kong napapatingin ang mga kalalakihan sa'yo. Seryosong sabi nito at itinagilid pa ang ulo para masilayan ang kabuuan niya. Nag-init ang pisngi niya dahil sa papuri nito. Huwag mo nga akong bulahin. Kailan ba ako naging maganda? Hindi ko nga alam kung bakit ako pa yung nagustuhan mo eh. Ang dami namang babae dyan. Napapikit siya ng mata nang bigla na lang maghubad ng saplot si Ardex. Bastos! Ano ba't bigla ka na lang naguhubad dyan? Inis na tinakpan niya ng dalawang palad ang mukha niya. Rinig niya ang mahina nitong tawa. Bakit nadidistract ka pa rin ba sa katawan ko? Panunokso nito habang rinig niya ang sapatos nitong palapit sa kanya. Tumigil ka nga Ardex, hindi ako nade-distract sa'yo para alam mo. Ayoko lang makita yan kasi lalaki ka't babae ako. Talaga? Hindi mo ba na-miss to? Parang dati lang, hinahaplos-haplos mo. Mas lalong dumikit ang katawan nila dahil sa ginawa nitong paglapit. Tumigil ka nga! Inis niyang saway dito pero makulit talaga si Ardex. Lumapit pa ito sa kanya at ramdam niya ang pagsinghot nito sa leeg niya. Kinilabutan tuloy siya sa ginawa nito. Lalo pat ramdam niya ang amoy mint nitong hininga. Matagal na panahon na rin kitang hindi nalalapitan at nahawakan ng ganito kalapit ni Cole. Hindi mo ba ako na-miss? Sumeryoso ang boses nito. Dahilan para alisin niya ang kamay sa mukha niyang kanina pa nakatakip. Natulala siya at hindi alam ang isasagot. Bigla yata siyang na-hot seat sa tanong na iyon ni Ardex. Nagkatitigan sila ni Ardex. Mula sa mga mata niya, bumaba ang mga mata ni Ardex sa kanyang labi. Mas kumabog ang dibdib niya nang unti-unti naglapat ang labi nilang dalawa. Walang pag-aalinlangan na idinampi nito ang mga labi sa kanyang labi. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya at sinagot niya ang bawat halik ni Ardex. Matagal na panahon na ring hindi niya nararamdaman ang bawat haplos ng palad nito sa balat niya. Ang bawat halik nitong nagbibigay ng kilabot sa kanyang kaibuturan. Lahat ng naramdaman niya noon, unti-unting bumabalik ngayon kay Nicole. Nagising na lang si Nicole na 3:00 na ng hapon. Napagod yata siya sa mainit na pag-iisa nila ni Ardex kanina. Hindi tuloy siya nakapagtanghalian. Bumangon siya kahit masakit ang katawan niya. Para tuloy first time niya ulit dahil sa tagal ng panahon na wala siyang dilig. Nasaan sila? Tanong niya sa sarili matapos makapag-shower. Nasa sala na siya dahil tinignan niya ang mag-ama niya sa kabilang kwarto pero wala ang mga ito doon. Naisip niyang baka bumaba na ito sa dalampasigan at naligo sa dagat pero kumakalamang sikmura niya. Kaya napagdesisyonan niyang magtingin sa kusina ng makakain. Baka sakali naman na may pagkain doon. Pagpasok niya, may nabungaran nga siyang pagkain na nakatakip sa ibabaw ng mesa. Pagbukas niya, doon ay 3 klase yata ng ulam ang naroon at may dessert pa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na kinain ng mga iyon. Itsura pa lang kasi ay natakam na si Nicole. Kaya naman, binakbakan na talaga niyang nakahain. Mama! Napalingon siya sa mag-ama niyang kakapasok lang ng kusina. Nakangiti si Ardex na nakatingin sa kanya, habang si Marco naman, dinamba siya ng yakap. Pero nang mapagtanto nitong basa ito dahil sa pagtampisaw sa tabing dagat, agad itong lumayo sa kanya. Sorry mama, basa po pala ako. Nag-swimming po kami ni Papa kanina sa dagat. Ang lawak po pala ng dagat mama. Pagbibida ni Marco, nalabis na ikinangiti ni Nicole. Talaga? Masaya ka ba anak? Tanong niyang nakangiti rin sa masayang mukha ng anak niya. Yes po mama. Iginala po ko ni Papa habang tulog ka po. Dagdag pagbibida pa nito habang nakatingin sa ama nito na tahimik lang na nakamasid sa kanila habang may ngiti sa mga labi. O siya, sige na magpaligo ka na sa papa mo at baka lamigin ka. Ani at rinig niya ang pag-aaya ni Ardex sa bata. Kanina pa nakabusangot ang mukha ni Nicole. Paano ba naman kasi
Hindi siya nilulubayan ni Ardex ng tingin at palagi din itong nagbabawal sa kanya na wag lalayo dito. Gusto lang naman kasi niyang lumangoy sa may bahagyang malalim na parte ng dagat. Marunong naman siyang lumangoy at talagang hindi pa siya kailanman nalunod. Ewan ba niya kay Ardex kung bakit hindi siya nito hinahayaan na mapag-isa na lamang. Nakaupo ito sa black camping chair na dala nito sa likod ng kotse. 3 upuan iyon na may kasama ring maliit na siguro'y binili nito para sa kanila at kay Marco. Mayroon ding maliit na mesa na nafo-fold. Doon nakalagay ang mga pagkain na in-order ni Ardex nang magpunta sila sa beach. Nakasuot siya ng 2-piece light blue pero may nakapatong na malaking itim na t-shirt ni Ardex na umabot yata hanggang tuhod niya dahil sa sobrang laki. Isa din iyon sa kinaiinis niya. Naghanda pa naman siya at namili pa sa pinakamalapit na bilihan dito sa loob. Pero ang magaling na lalaki, hindi siya hinayaang isuot ang gusto niya. Wala tuloy siyang choice kundi ang maupo lang sa gilid ng dagat. Andun lang siya nagtatampisaw na hindi man lang siya makalangoy sa malalim na parte. Habang si Marco naman ay bit-bit ang malaking robot na transformer nitong laruan. Naglalaro ito habang nagtatampisaw din sa tabi ng ama nito. Naka-sunglasses man si Ardex, ramdam niya pa rin ang mariing titig nito sa kanya. Naiilang tuloy siya at hindi makapag-concentrate sa ginagawang pagtatampisaw. Napairap na lang siya dito nang mapatingin siya. Huling-huli pa niya ang pag-angat ng sulok ng labi nito na parang nagugustuhan pa ang nangyayari sa kanya. Pangalawang araw, sumakay sila ng boat. Inilibot sila sa malawak na isla sa Tagaytay. Mayroon din palang magandang tanawin, gaya na lang ng kuweba na napakalamig sa loob. Mabuti na lang at naka-t-shirt si Marco, kaya hindi nito ramdam ang lamig. Hawak-hawak ni Ardex ang kamay niya maghapon. Kahit saan sila magpunta, ay palaging nakaalalay ito sa kanya. At ang isa namang kamay nito, minsang nakahawak kay Marco at kung minsan naman, bit-bit ang anak nila. Nangangalay na nga si Nicole sa kakakapit ni Ardex sa kanyang palad. Madalas nga ay basa na ng pawis dahil ayaw nitong bitawan. Kinagabihan nun, nag-bonfire sila dahil iyon ang gusto ni Marco. Gusto daw nitong maranasan ng mga bagay na kinukwento lang ng mga kaklase niya noon. Nagtayo din sila ng tent para doon sila matutulog kapag inantok na sila, lalo na si Marco. Nang makatulog na si Marco, naiwan silang dalawa ni Ardex sa tapat ng apoy. Kung aayain kitang magpakasal sa akin, papayag ka ba? Biglaan ang pagkakasabi ni Ardex, kaya hindi agad na proseso ni Nicole. Napatitig lamang sa kanya sandali si Nicole. Ardex, alam mong hindi tayo bagay sa isa't isa at mas lalong hindi tayo pwede. Bakit hindi tayo pwede? Maraming hadlang gaya ng nanay mo. Pinaglayo niya tayo noon at hindi malayong paglayuin niya ulit tayo ngayon. Malungkot niyang sagot dito't napayuko dahil sa mga iniisip niya. No, hindi Nicole. Kung papayag kang magpakasal sa akin, walang magagawa si Mami. Hindi niya na ako magagalaw dahil asawa na kita. Hindi ko rin hahayaan na saktan ka niya at alisin ulit sa buhay ko. Ngunit hindi iyon ganun lang kadali para kay Nicole. Masyado siyang nasaktan sa lahat ng mga sinabi ni Doña Serafina noon at hanggang ngayon, nakatatak pa rin iyon sa kanyang isipan. Pumayag ka na mahal. Hindi ka ba naawa kay Marco? Kapag nagpakasal na tayo, magiging isang buo na tayong pamilya. Pangako, hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko hahayaan na maulit-ulit yung ginawa ni Mami sa inyo. Please Nicole, pakasal ka na sa akin. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa akin. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Madamdaming sambit ni Ardex kay Nicole habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi alam ni Nicole kung uunahin ba niya ang sarili o ang anak niya. Kapag pinili niya ang sariling kagustuhan, malalayo na naman si Marco sa ama nito at alam niyang dadamdamin ng bata ang pangyayari. Kung uunahin naman niya ang kapakanan ng anak niya, kaya ba niyang lumaban para sa puso niya at para sa anak niya? Oo Ardex, pakakasal ako sa iyo. Yun ang kasagutang namutawi sa bibig ni Nicole. Handa na siya. Handa nang ipaglaban ang dapat ay para sa kanila ng anak niya. This time, pipiliin naman niyang maging masaya. Hindi niya nahahayaan pa na magdusa ang anak niya na walang kinalakhang ama. Niyakap siya ni Ardex at hinagkan sa labi. Nang matapos ay magkayakap na pinagmasdan nila ang apoy na nagliliyab at nagbabaga. Nang makabalik na sila sa Manila, back to work na naman siya. Hindi lang niya inaasahan na mapapadalas na naman ang bisita ni Ardex. Maging sa pwesto nila,
Pumupunta na ito para lang siya'y makita. Nahihiya na tuloy siya. Paano ba naman kasi may dala pa si Ardex kung minsan na tsokolate at bulaklak? Hindi ka na sana nagdadala ng mga ganito dito. Sa bahay mo na lang idiretso. Nakakahiya naman ang daming tao. Pagrereklamo niya. Ngunit sadyang makulit si Ardex at hindi nakikinig sa kanya. Mas okay nga kung makita nilang dinadalhan kita. Para alam nilang sa akin ka lang. Yun ang isinagot sa kanya nito na hindi niya alam kung ikaiinis ba niya o ikatutuwa. Madalas na tinutokso na tuloy siya ni Helga kapag darating si Ardex o di kaya ay bubisitin siya. So masaya ka naman ba ma-friend sa love life mo? Hindi alam ni Nicole kung aasarin na naman siya ni Helga o seryoso na ba ito. Tigilan mo ko Saway niya agad dito dahil baka simulan na naman siya nito. Seryoso ako. Masaya ka ba sa kanya? Kasi ako masaya ako para sa'yo. Seryoso ngang sabi ni Helga. Oo naman, kaso may problema pa rin yung nanay niya. Mahal mo naman diba? E di paglaban mo siya para matapos na yung nakakaloka mong love life. Diyos ko! Payo nito, nanginitian niya lamang. Napapaisip tuloy siya. Tama nga naman si Helga. Dapat na ipaglaban niya si Ardex. Nagpaalam na si Nicole kay Helga. Nalilipat na sila sa bahay ni Ardex sa oras na matapos ang kasal nila nito. Masaya naman si Helga sa desisyon niya. Pero nalulungkot lang daw ito kasi magkakalayo na sila. Nangako naman si Nicole na palagi pa rin siyang dadalaw kay Helga kahit na magkakalayo na sila. Kukuha na rin ng bagong tauhan si Helga na kapalit ni Nicole dahil hindi nahayaan ni Ardex na magtrabaho siya kapag kasal na sila. Hiniling niya kay Ardex na kung pwede sa West na lang muna sila ikasal dahil hindi pa siya handa sa bonggang kasalan. Lalo pat baka makatunog ang ina nito at lalong hindi matuloy ang kanilang kasal. Pumayag naman si Ardex na isekreto muna nila ang kasal hanggat hindi pa maayos ang lahat. Masayang masaya naman si Marco na magiging buong pamilya na sila kasama ang kanyang papa. Sa wakas ay maipagmamalaki na rin ito na may totoo siyang papa. Gusto sana ni Nicole na magtrabaho pa rin sa gulayan pero hindi na pumayag si Ardex. Ito na lang daw ang bahala sa lahat basta magpakasal lang siya. Kaya bilang saksi sa kanilang pagmamahalan ay kinuha niya si Helga at si Maya na nakilala niya sa kabilang pwesto sa palengke bilang mga saksi sa kanilang kasal. Habang si Ardex naman, kinuha si Calix na kapatid nito at ang GF ni Calix na si Quincy. Totoo nga ang sinasabi ni Calix na may nagugustuhan na itong iba. Maganda rin si Quincy at simpleng babae. Mga katulad talaga nito ang tipo ni Calix. I announce from this day that you Ardexon Imperial de Castillo and Nicole Mendoza de Castillo are now married. Congratulations! Anunsyo ng pari, kaya nagpalakpakan ng mga nanonood sa kanila. Nagtatalon si Marco sa kanyang nasaksihan. Marahan siyang hinagka ni Ardex sa labi. Kapag guwan, pinirmahan na nila ang kasulatang kasal na sila. Sa isang restaurant nila ginanap ang kasiyahan ng kanilang kasal. Magkakasama silang lahat sa iisang mahabang mesa. Si Nicole at Marco magkatabi habang si Ardexon ay katabi naman ni Marco. Kaya napapagitnaan nilang mag-asawa ang kanilang anak. Kuya, tawag pansin ni Calix sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Nag-angat ng tingin si Ardex kay Calix. Ano yun, Calix? Sinulya pa ni Ardex ang kapatid na nasa bandang dulong bahagi katabi ang nobya. Wala. Tsaka ako na lang sasabihin kapag naalala ko na. Tumatawang palusot ni Calix. Gusto sana niyang sabihin sa kuya niya na paano na yung balak ng ina nila na ipakasal ang kuya niya kay Lydia, ang babaeng napupusuan ng ina nila para sa kanyang kuya. Pero mukhang may balak naman ang kuya niya, kaya hindi na lang niya guguluhin ang pasya nito. Dahil kung siya ang masusunod, ay mas gusto talaga niya si Nicole kaysa sa ibang babae dahil kilala niya na ito noon pa. Masaya na siya para sa love life ng kuya niya. At soon, magkakaroon na rin siya ng sariling pamilya kasama ang nobya niyang si Quincy. Gagayahin niya ang kuya niya na pinakasalan ng babaeng pinakamamahal nito, hindi ang babaeng ipinagkakasundo lang ng ina nila sa kanila. Inaayos ni Nicole ang mga gamit ni Marco sa silid nito. Nakalipat na kasi sila kaya ngayon nag-aayos na siya ng mga gamit. Inuna muna niya ang gamit ni Marco. Pagkatapos ay ang silid naman ni Ardex dahil nagkalat pa ang mga damit at gamit niya sa silid ng kanyang asawa. Napangiti si Nicole dahil sa naisip. Oo,
Asawa. Oo nga pala't asawa na nga pala niya si Ardex, na noon lang tinakasan niya dahil sa malupit nitong ina. Sana nga hindi na sila gambalain pa ni Doña Serafina. Dahil kahit biyenan niya ito at ina ng asawa niya, hindi niya matitiis ang sarili na sagutin ito kung sakali. At lalaban din siya kung sasaktan siya nito dahil hindi na siya magpapaapi. Ma'am Nicole, may bisita po kayo. Nag-aalala ang muka na bungad ng katulong sa kanya. Nagtaka naman si Nicole, kung bisita nga ito, bakit ba kasang pag-aalala sa mukha ng katulong? At parang takot na takot ito sa bagong dating. Bigla ay nakaramdam ng kaba si Nicole dahil parang nahuhulaan niya na kung sino ang bisita. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili dahil siguradong malaking problema na naman to. Pababa pa lang siya ng hagdan, sinugod na agad siya ni Doña Serafina. Mabilis itong nakalapit, hindi na nga nakahakbang si Nicole, ilang baitang na lang sa sahig, kaya nakatingala ang Doña sa kanya. Mabangis ang mukha nito na galit sa kanya. Napakakapal din naman talaga ng mukha mong babae ka. Ginagamit mo ang anak ko para kamuhian niya ako. Demonyita ka? Lumayas ka sa mansyon na to. Ngayon din! Dumagundong ang malakas na boses nito sa kabuuan ng mansyon. Ang tatlong katulong ay nakamasid lang sa kanila. Nag-aalala ang mukha ng mga ito. Hindi niya alam kung para ba sa kanya o sa kaharap niyang mahadera. Excuse me? Pinapalayas mo ko sa sarili kong pamamahay? Nakakatawa ka naman, Mrs. De Castillo. Oh, same pala tayong Mrs. De Castillo, right? Tumawa siya ng nakakaasar. Kitang-kita niya ang pagbabago ng mukha ni Doña Serafina. Hayop ka! Hayop! Anong ginawa mo? Bakit pinakasalan ka ng anak ko? Ginayuma mo ba siya? Galit nitong sigaw ulit sa kanya. Shh! Shut up! Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Baka akala mo, nasa teritoryo kita. Lalo pa niyang ginalit ang Donya. May binabalak kasi siya sa mga oras na iyon habang wala si Marco dahil pumasok ito sa school at susulitin niya ang pag-arte niya ngayon. Ramdam niya ang pagkagulat ng mga katulong sa ginawa niya. Akala siguro ng mga ito, hindi siya palaban. Sa bagay mukha nga daw siyang anghel. Natatawa na lang siya sa itsura ni Doña Serafina. Hindi pala nag-iisa si Doña Serafina dahil may katulong itong kasama na natatandaan niyang pinagmalditahan din siya noon. Hayop ka, Nicole! Mababa ka pa rin at mukhang pera. Nanlilisik ang matang sabi nito. Kunwari kinutkot niya ang kuko habang nababagot sa mga sinasabi ng matandang kaharap. Mami naman, pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Ayoko kasing mamatay ka sa galit sa akin eh. After all, biyanan pa rin naman kita. Hindi ba? Nakakaloko niya itong binigyan ng matamis ng ngiti. Malutong na sampalang dumapo sa pisngi ni Nicole. Rinig niyang malakas na singhap ng tatlong katulong dahil sa ginawa ni Doña Serafina sa kanya. Yun naman talaga ang hinihintay niya. Yung saktan siya nito para may ebidensya siyang maipapakita kay Ardex para kamuhian nito ang ina nito. Ayaw naman sana niyang gawin ang mga bagay na iyon. Kahit naman kasi papaano, may respeto pa rin talaga siya. Lalo na at mas nakakatanda sa kanya. Pero eto kasing si Doña Serafina, kilala niya na noon pa at alam niyang likaw ng bituka nito. Kahit pamalaanghel siya sa harapan nito, ay hindi ito matitigil sa pang-aabuso. Kaya ipapakita na lang niyang tunay na siya. Total ay ayaw naman ito sa kanya, ay dibigyan niya ng dala. Hindi naman kasi siya yung tipo ng manugang na magpapaapi na lang basta. Iba siya, ibang-iba, lalo na kung malapit sa kanyang masasaktan. Doña Serafina, tama na po. Nag-aalalang sambit ni Sonia, isa sa mga katulong sa mansyon ni Ardex. Manahimik kayo, walang aawat sa amin. Kailangang bigyan ko ng kadalaan itong babaeng ito. Gigil nitong sabi bago habulutin ang buhok niya. Napatingala siya sa matanda dahil sa paghablot sa buhok niya. Nakaluhod kasi siya dahil sinadya talaga niyang magpabagsak sa sahig. Kahit pa hindi naman talaga siya napatumba ng sampal nito. Hindi rin ganoon kasakit ang sampal nito. Dahil may mas malala pa sa ginawa nito kumpara noon sa pakikipagbasag ulo niya sa probinsya. Binansagan nga siya noon na gangster dahil sa lakas niya tapang sa pakikipag-away sa mga street nila. Puro tropa din kasi niya noon ay mga lalaki. At marami talaga ang umaanib sa kanya mga kabataan noon, mapababae man o lalaki. Kaya may sarili siyang grupo sa kanilang lugar. Pero nang kinailangan niyang magtrabaho, natigil na ang pakikipagbasag ulo niya. Mami ha? How dare you to call me that?
Hindi bagay sa katulad mong basura ang tumawag sa akin ng mami. Dahil kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang daughter-in-law ko. Si Lydia lang ang gusto ko para sa anak ko. Naiintindihan mo ba, Nicole? Mariing sabi nito sa kanya, kasabay ng pagbaon ng kuko nito sa kanyang anit. Then patayin mo muna ako para mapawalang bisa ang kasal namin ni Ardex. Nakuha pa niya ulit ang umisi para lalong maasar ang matanda. Sinampal ulit siya nito at bumalandra siya sa hamba ng hagdan, kaya nahilo siya at napahiga. Napapikit siya dahil sa kanyang pagkakahilo. Ilang minuto na lang ang hihintayin niya. Kailangan na dumating na si Ardex para makita nito ang halimaw nitong ina. Hindi siya gumalaw dahil umiikot ang kanyang paligid. Rinig niya ang kabadong mga kasambahay. Takot na takot ang mga ito dahil sa nangyari sa kanya. Patay na ba si Ma'am Nicole? Nahihintakutang sabi ng isang katulong. Hala, paano na to? Malalagot tayo kay Sir. Mukhang wala nang malay si Ma'am Nicole. Dagdag pa ng isang katulong. Nicole, bumangon ka dyan. Buhay ka pa, hindi ba? Matagal ka pang mamamatay dahil masamang babae ka. Galit pa rin na sabi nito habang sinisipa ang kanyang braso. Nagpanggap pa rin siyang walang malay. Nakuha niya ang strategy na yon noong siya'y nasa probinsya. Akala niya hanggang pagpapanggap lang ang lahat ng ginagawa niya. Napadaing na lang siya dahil sa matinding kirot sa puso niya. Parang hinihiwa na ewan. Hindi natuloy ang pagpapanggap niya dahil hindi niya kayang tiisin ang sakit ng puso niya. Napaungol siya dahil sa matinding kirot na nararamdaman niya. Namaluktot siya dahil sa labis na sakit. May dugong pumatak sa puting tiles. Galing iyon sa noo niyang naumpog sa hamba ng hagdan kanina. Nicole, hindi mo ko maluloko. Umaarte ka lang dyan para kaawaan kita't paniwalaan. Hindi mo ko maluloko. Hinawakan nito ng mariin ang braso niya, kaya lalo siyang napaigik sa sakit ng buong katawan niya. Ang balak niya kanina, magpapanggap lang, pero bakit bigla na lang nagbago ang plano? Parang sumasang-ayon yata kay Doña Serafina ang lahat. Kahit nangihina, kinaladkad siya nito palabas ng mansyon at pabalyang itinulak sa 3 baitang ng hagdan sa harap ng double door ng mansyon. Itinukod niya ang paa niya, ngunit nanlalambot na hindi kinaya ng katawan niya. Bumagsak ang balakang niya. Tumama ang likod niya sa matulis na bahagi ng hagdan. Diyan ka na babagay na babae ka. Siguro naman pagkatapos niyan, hindi ka na ulit magpapakita sa anak ko. Hindi ko hahayaan na sirain mong kinabukasan ng anak ko. Melba, halika na. Walang katakot-takot sa mata ng Donya habang sinasaktan siya at sinasabi ang mga bagay na iyon. Tinawag nito ang katulong na nanonood lang simula kanina. Ngunit bago pa makahakbang sina Donya Serafina at Melba, malakas na busina ng papalapit na kotse ang dumating. Sunod-sunod ang busina nito na para bang alam nito kung anong nangyayari. Bago mawalan ng malay si Nicole, narinig niya ang sinambit ni Melba. Madam, dinudugo po si Nicole. At tuluyan nang nilamon ng kadiliman ng paligid ni Nicole. Nasa kalsada pa lang si Ardex, kitang-kita niya na ang ina niyang itinulak si Nicole sa labas ng pinto ng kanilang mansyon. Nilokoban ng takot si Ardex dahil kitang-kita niya ang malakas na pagbagsak ni Nicole sa matigas na sahig at sa hagdan. Pinaharurot niya ang sasakyan upang maabutan ng kanyang ina. Lahat yata ng dugo niya sa katawan umakyat sa ulo niya dahil sa ginawa ng mami niya sa asawa niya. Hindi niya inaasahang magagawa ng mami niyang manakit, lalo na sa mismong asawa pa niya. Sa bagay noon pa man, ayaw na nito kay Nicole, pero hindi naman niya inaasahang ganito pala kasuklam ang mami niya kay Nicole. Ma'am, anong ginawa mo sa asawa ko? Pagkababa sa kotse, ay pabalibag niya iyong isinara na ikinatalo ng mga ito sa gulat at takot. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Ardex sa kanyang ina. Kapag may masamang nangyari sa asawa ko, tandaan mo to, mami. Kakalimutan na kita bilang ina ko. Yun ang huling sinabi ni Ardex kay Doña Serafina bago nito buhati ng asawa at isugod sa pinakamalapit na hospital. Hindi matanggap ni Nicole na wala na ang batang nasa sinapupunan niya. Sinisisi niya ang sarili dahil sa kapabayaan niya. Hindi niya alam na buntis na pala siya noong araw na iyon. Kung maaga lang sana niyang nalaman, hindi niya hinayaang masaktan siya. Kasalanan niya lahat. Pinatay niya ang sarili niyang anak. 1 linggo na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin niya kinakausap sina Marco at Ardex. Wala siyang gana na makipag-usap kahit na kanino. Masyado siyang nasaktan sa nangyari. Hindi niya kayang isipin na nawala ang anak niya dahil sa kapabayaan niya mismo.
Hindi niya ipinaalam kay Ardex ang nangyari. Hindi rin niya ikinuwento sa asawa kung paano siyang sinaktan ng mismong ina nito. Alam niyang alam nito na minaltrato siya ni Doña Serafina. Grabe ang pinsalang tinamo niya nang mangyari ang aksidenteng yun. Nagkaroon siya ng sugat sa ulo, kalmot sa braso at namagadi ng pisngi niya. May bakas din ng kuko ang makinis niyang pisngi dahil sa pagkakasampal sa kanya noon ni Doña Serafina. Mayroon din siyang bali sa balakang at nawalan pa siya ng anak. Nakunan siya ayon sa doktor at malakas ang impact ng pagkakabagsak ng katawan niya na naging dahilan ng tuluyang pagkawala ng bata. Sinubukan pang agapan ng mga doktor pero wala na talaga silang nagawa pa. Kaya araw-araw, namumugto ang mga mata niya dahil sa labis na hinagpis. Kinamuhian na rin niya si Doña Serafina. Hindi niya kayang makitang matanda. Alam niya sa sarili niyang mapapatay niya ito kapag nakita niya itong muli. Isipin pa lang na nawala sa kanyang anak niya, kumukulo na ang dugo niya. Sariling laman at dugo niya pinatay nito. Apo nito ang tinanggalan nito ng buhay. Hindi ba ito nakukonsensya sa ginawa nito sa kanya? Mahal, gusto mo ba ng sopas? Gusto mo bang kumain? Malambing na wika ni Ardex sa kanya. Lumapit ito sa kama kung saan siya nakahiga. Nakatalikod siya sa pwesto ng asawa niya kaya hindi niya nakikita ang figura nito. Umiling siya bilang sagot. Wala siyang ganang kumain dahil hindi iyon tatanggapin ng katawan niya. Mahal, kailangan mong lumakas. Para sa akin, para kay Marco. Miss na miss ka na ng anak natin. Gusto ka na niyang makita ng umingiti, tumatawa, nagagalit at nakasimangot. Ayaw mo ba na makita naman ng anak natin yung mga dati mong ginagawa? May anak pa tayo oh. Kahit masakit sa'yo sa atin, kailangan nating tanggapin at magsimula ng panibagong pahina ng buhay natin. Alam kong may plano ang Diyos para sa atin at malalagpasan natin pareho yun dahil magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi kita susukuan dahil mahal kita. Mahal na mahal ka ni Marco. Kaya please sana bumalik ka na sa dati. Mahabang sambit ni Ardex bago niya naramdaman ang mahigpit na yakap nito sa tabi niya. Napahagulgol siya dahil sa labis na kalungkutan. Idagdag pa na naiinis siya sa sarili dahil napabayaan na rin niya ang anak niyang si Marco. Ano bang nangyayari sa kanya? Hindi na siya yung dating Nicole. Yung Nicole na matapang. Yung walang inuurungan na problema. Kinabukasan, maagang naligo si Nicole para ayusin ang sarili. Nagpaganda siya at namili ng magagandang damit sa kanyang closet. Binilahan nga pala siya ni Ardex ng mga bago't mamahaling damit. Kailangan niya maghanda ng pagkain at mga gamit na dadalhin nila para sa puntod ng anak niyang si Angel. Pinangalanan na lang niya itong Angel dahil 5 weeks pa lang naman ito at hindi pa alam ang gender. Gulat na gulat ang mga kasambahay nila nang mabungaran siya sa kusina. Binigyan niya ng isang matamis ng ngiti ang mga ito, kaya natuwa ang tatlo dahil nakarecover na siya mula sa pangyayari. Napag-isip-isip kasi niya ang mga sinabi ni Ardex kagabi na hindi naman talaga niya kailangang ikulong ang sarili niya sa nakaraan dahil tama naman ito. Mayroon pa silang isang anak na napakapogi at balang araw pwede pa siyang magkaroon ng marami pang supling. Kaya bakit ba siya masyadong nagpapaapekto sa nangyari? Ma'am, masaya po kami kasi nakarecover na po ulit kayo. Biglang sambit ni Sonia. Opo ma'am, salamat naman po't okay na po ulit kayo. Galit na galit po si Sir kay Doña Serafina nung nangyari ang pagkaka-hospital po ninyo ma'am. Ang alam po namin, wala nang komunikasyon ng mag-ina. Hindi na po yata itinuturing ni Sir na ina si Doña Serafina dahil sa ginawa niya sa iyo ma'am. Kwento ni Cecil, isa rin sa mga katulong. Tumango siya at nagpasalamat sa mga impormasyon noong mga panahon na wala siyang alam sa nangyayari dito sa mansyon. Alam niyo po ba ma'am, umiiyak si Doña Serafina. Humihingi po ng tawad kay Sir noong nakaraang araw. Sabi po ni Sir, patatawarin po niya ang ina niya kung luluhod sa harapan mo't hihingi ng tawad. Dagdag pa ni Sonia. Nasa puntod na sila ni Angel. Kasama niya sina Marco at Ardex. Nagulat ang asawa niya nang madatnan nitong maaga siyang nagising para maggayak ng mga dadalhin nila sa puntod ng anak nila. Natutuwa si Ardex dahil kahit papaano, maayos na muli ang kanyang asawa. Sobra ang pag-aalala niya noon dahil sa nangyari kay Nicole. Bigla na lang at nakangiti na ang asawa niya. Nicole, pwede ba kitang makausap, iha? Marahan ang pagkakasabi noon. Nilingon nilang mag-asawang nagsalita, si Doña Serafina. Napapikit si Nicole dahil sa alaalang pumasok sa kanyang isipan.
Humarang si Ardek sa harapan niya na tila ba pinoprotektahan siya laban sa ina nito. Kung gagawa ka ng bagay na ikakagalit ko, mas mabuti pang umalis ka na lang. Saad nito sa inang malungkot ng mga mata. Nicole, iha, humihingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa buhay mo. Akala ko kasi kapag pinaglayo ko kayo, mas magiging maayos ang buhay ng anak ko. Mahal ko sila at handa akong gawin ang mga bagay na ikabubuti nila. Pero I was wrong. Hindi pala dapat napilitin ng isang tao na mahalin ang babaeng nais mo para sa anak mo. Pinagsisisihan ko na ngayon ang mga nagawa ko. Labis-labis ang kalungkutan kapag nag-iisa ka na lang. Doon mo mapagtatanto na masama pala ang mga nagawa mo noon. Iha, patawarin mo ko. Hindi ko gustong umabot tayo sa ganito. Siguro nga'y nagkamali ako. Alam kong mali ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad mo pa ako. Alagaan mo ang anak ko, Tapo. Ikaw na ang bahala sa kanila. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Malungkot na sabi nito bago tumalikod. Pumatak ang luha sa mga mata ni Doña Serafina at nakita iyon ni Nicole. Pinatatawad ko na po kayo. Pasensya na rin po kung minahal ko ang anak nyo. Pero hindi ko po hahayaan na mawala siya sa akin. Sila po ang buhay ko. Talaga, iha? Pinatatawad mo na ako? Opo. Sana po'y kalimutan na natin ang nakaraan at magpatuloy sa panibagong pahina ng ating kinabukasan. Hinagkan siya ni Ardek sa noo at masuyong yumakap sa kanya ang anak niyang si Marco. Ngayon ay wala nang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Minsan kailangan lang din nating matuto na magpatawad. Yun ang pinakamagandang solusyon sa mga pagsubok ng buhay na naranasan ni Nicole.